The views and opinions expressed by the host and guests are their own, and do not necessarily reflect the views, opinions, or official position of Blogaplay, its management, employees, partners, or affiliates. This content is intended for discussion and entertainment purposes only and should not be taken as professional advice or as a definitive representation of the experiences or beliefs of all Filipino families. Hey, Sleepyheads! I'm Lizelle. I'm MJ. And this is the pod that talks you in. Talks you in. Welcome to Snooze Snooze Pod! Pod! Hi, girl! Hello. Nakuluwag-wag na tayo, ha? Yes, may budget na po kami. Thank you so much sa ating podcast mic para mas marinig nyo na ang mga pinag-uusapan natin for today. Dahil tayo ay... Our topic for today is very, 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 very interesting. Yeah. Pero before that, may babasahin lang ako. Oo, kasi kailangan na muna natin ng disclaimer for today. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Yeah. Medyo puksaan kasi tayo for today, guys. Okay? So, Yes. all opinions matter, pati yung sa amin ni MJ. Yes, and meron akong paper. Wala kayong pakialam. Dahil ito na ang ating topic for today. Our topic is all about... Toxic family dynamics and boundaries. Okay. Yan, narinig nyo na. I know dito sa Philippines, we are all about family. We are very family-oriented. I think sa ating previous episode, we talked about homesickness kasi nga yung solo living life. But of course, there are also the cons talaga when you're still living with your families. Yeah. And again, all opinions matter. All experiences are different. Yeah. Pero we're just gonna be talking about something more on the yung mga things to improve on. Something like that, di ba? Yeah, Okay, oo. so simulan mo naman MJ. Ano ba yung mga number 10? Top 10. Ganun. So we'll start with, as per my paper, the myth of impervious loyalty. Impervious! Oh, Alam mo impervious? hindi sis. Ano siya? Well, sabihin ko na lang. Unpacking how blood relation is often weaponized to force forgiveness without accountability or behavior change. Gets. Yung bakit pag yung ibang tao nang basto sa'yo, parang masama. 'Di ba? Pero pag yung family mo, okay na pagpasensyahan mo na yan. Gets, yeah. Kasi matatanda na sila. Parang may hinuhugot ka, girl. Ano naman? Pag Share mo naman yan. masama ka, wala nang pagpasensyahan, sipahin kita dyan eh. Ano kasi, I think with us Filipinos talaga, there's something within us na ayaw natin makipag-away. Or maybe there are people na gustong magpuksaan Yeah. talaga. Pero in all honesty, like hanggat kaya, okay lang. Sige, Yeah. parang papabayan mo lang. And as a siguro may mga ibang family that they normalize, toxicity. Yung paano ginagawang normal culture yung panglalait, Oh! pangingialam sa buhay ng hindi naman nila buhay. Ay! Yes. Of course, blood is blood. Aha. Pero blood ka lang, be. Ay! Blood ka lang. You Blood don't clot. control the lives of other people regardless if they're your family or relatives. Yeah. Go. I Pakialam mo yung buhay mo, be. Tama. I mean, all of us din naman, we have our own life. And as we progress in time, di ba, pag minor, of course, kailangan mo yung pamilya mo. Pero ngayon na we're adults, maybe it's time na we, put boundaries naman. I think top 9 natin yung sinabi mong panglalait. Yeah. And I think marami ng mga creators yung ginagawa tong topic. Yung parang tita na sa kasal, uy, Yeah. may jowa ka na ba? Yeah, unsolicited comments Ayun! and body shaming. Mga punyeta kayo. Para bang kayo ang nagpapakain sa amin at bumubuhay. Ganon. True. 'Di ba? First, yung ayun nga, yung may jowa ka na ba? Meron ka bang Meron ka bang may trabaho ka na ba? I think yung mga ganun, yung parang nang pressure. That's something na maybe we can improve on, guys, ang ating mga families and friends. Mas madalas siya ng sinasabi ng mga tito at tita na para bang kasama sila sa paglaki mo. Ay! Oo. Well, again, disclaimer. Yeah. May jowa ka na ba? Wala pa, pero masayang sex life ko, be. Ikaw. Ay! I may not have a partner, but this, Is it? yeah. Mm-hmm.
This Yeah. is my body. What you see is what you get. Ay, what you see is what you get, Ikaw, guys. tandaan mo na, wala ka pang dilig. Ay, anyway, yun. Again, the views and And opinions. opinions. Wait lang, top 9 pa lang Ah, to, top 9 pa be. lang ba? Wait lang. Pero yun, yung mga unsolicited advice. Like, for example, yun nga, parang, mag-diet ka naman. Parang tumataba ka na. Tapos pag marami kang pera, baka naman may Ay, paulang ka sis, dyan. alam Baby, mo- patago ka. Ang dami mong comment. Yung di ba, content creators Oo. tayo. One of the things na nakita ko in the internet, yung parang hinihingi yung PR. Yung, ahit na lang yung PR mo. Ikaw kaya gumawa ng video. Oo, ang dami mo naman, yaman mo na siguro. Pahingin ako ng PR mo. Sis, sorry, the views and opinions. The views and, okay ka lang, te. Go, Ayun, nagsisimula pa nag-roll lang ang eyes na laban. siya. Nagsisimula pa lang tayo. Ano pa? Ano mga unsolicited advice pa? Ay, Pero merong mga ano, blind date ngayon. Yung mga titang nang ba-blind date. Yung, ay, te, may kakilala ako. Ganun. Tapos, kapag nag-blind mga date tita mong bambulat, walking bambulat Tinder ang atake. Oo. True. Tapos, ayun, ano pa, yung mga work. Yung, sige, refer kita. Tapos, never nila i-refer. Oo. Huwag ka na lang magsalita. Top 8. Tama na yung unsolicited advice. Next, Wait top lang. 8. Check muna ni MJ. Pinulit na. Pinulit na. Okay, put it out. Put out the window. Pero yun nga, guys, parang I think there are times na yung mga families, friends, there are also instances naman that they mean good. Yeah. That they mean good. Pero what we're talking about lang today, yung they're just giving advice, pero wala namang, like, it's not something that you can fix in 3 seconds. Meron true. silang may mga terms na if you can't fix it within 10 seconds, don't say it in front of the person. Like, for example, pag may tinga ka, ayan, sabihan mo para they will fix it and it will be okay. Pero kapag, like, for example, mag-diet ka naman ng taba mo na, girl, maybe it's, depende sa occasion yung sasabihin mo. Especially kapag masaya lahat, tapos sasabihin mo yun, girl, True. parang nakakawala ng gana talaga. Yeah. And yung mga patterns din ng family na meron kasi mga family na more on communication eh. Yung kumbaga kapag nag-usap kayo, meron ding meron kang makikitang improvements. Pero meron din namang mga pamilya na may mga parents or relatives na kapag kinausap mo, i-gaslight ka pa. Yung Di parang gusto mo pasok gasol, dito, gusto mo LPG. gasol. Oo. Yung tipong gusto nila magbago ka pero sila naman tanda-tanda na, hindi pa nagbabago. Uy! Yan. Hindi pa, wala na kayo sa bingo, ha? Wala na kayo sa bingo, ganyan pa ugali nyo, Gusto ko ha? yung mga metaphor ni MJ today, Ang dami niya nang sinasabi. Sayang naman yung duster ko kung di ko sila pupuksain, no? Yun nga, yung parang, let's try to take it with a grain of salt din yung mga pinagsasabi namin. Kasi, well, we all want Take it personally. The views and opinions of the host. this is all to improve on. Pero yun nga kasi, parang ever since, there are toxic traits din talaga with every family. Not every family is perfect. Pati yung sa amin, both of us. Kaya, I think, yun din, we're also talking to our viewers. Merong mga challenges din talaga yung mga families. Kaya baka meron kayong mga i-comment down below. Yeah. Baka meron din kayong mga gustong i-share. We can check it out in our next episode. And families often protect their egos rather than fixing the actual problem. Yeah. Yes. Making, kung sino man yung kunwari, yung anak or yung pinsan, making them the villain. Ending, nagiging black sheep sila. Oh! Diba? Black sheep. Yeah. Ikaw ba, girl? Ano ka? Ano Black sheep ako, wala kayong magagawa. Kausapin niyo yung mga kapatid ko, black sheep talaga ako. Ano ba yung black sheep, girl, sa isang pamilya? Hindi ko nga alam, isa ba nagaling yung black sheep na yan? Black baba black sheep. Hindi naman mga sheep. White sheep, Oo. black sheep. Pero, ano ba yung sinasabing traits ng isang black sheep? Black Ba't sheep kasi kasi, sinabihan na black sheep, te? rebelde kasi ako eh. Rebelde. Kasi lumayas ka. Lumayas, bumabalik, nawawala. Naging Oo. bading. Naging bading. Nakuha ng pamilya mo MJ ka na. Ha? Paano nila na-take yun?
nung umalis si mami ng US, Ah. naiwan yung mga, eto, sa kanya to. Oo, yes. So, nung wala pa akong budget, ano lang to, towel. Yung wig ko. Oo. Tapos tinay ko suotin yung heels niya, kaso size 7 lang siya, tapos ako 11. Tapos bumili ka na. Tapos nagka-sale sa SM. Oo. Oo. Tapos pumunta tayo Oo, doon. yun. Tapos bumili siya ng white heels. Yun lang naman siguro, very supportive na sila ngayon kasi nga, I can stand on my own. I can stand on my own, oo. Stand on my Tsaka they know that I'm enjoying. Oo. Yeah. Kumbaga pag umuwi nga ako ng province, ang tawag na sa akin is, madam. Perfect! Yan, that is the improvement that we all want dito sa Pilipinas. Yes, Yeah. oo. While we have, ayun. Hindi ka, pag binuksan naman nila ako, pupuksain ko din sila eh. Ay, ito, Oo, tama. Ba't ka nag-wig? Wala kang pakialam. Init-init sa inyo, te. Baka gusto mo True. isang aircon, ganon. Well, that is the things that we do right now. And Yeah. you do you, te. You do you talaga. Kung kaya mong maging MJ, kaya mong maging yung ibang aura niya. Tsaka go. hindi naman sila nagbabayad ng bills ko, no? Hindi sila nagpapakain. Hindi rin sila nag-grocery. True. Support na lang. I-bash nyo ako para may engagement kami, be. Comment na kayo, be. No, na. True. Okay, top 7 natin. Ang top 7 is, Eto, ano, te? children as their retirement plan. Okay. Honestly, alam mo, nakita ko, ang daming nating creators ngayon in the internet na na ginagawang topic to, yung children as a Oo. retirement fund. While there's progress, especially as yung mga Gen Z, hindi Gen Z, ano Gen yung, Z. hindi, yung before Gen Y? Gen Gen X. Gen yun. Basta yung mga Gen- bata, be. Basta yung hindi namin hindi Gen. Oo. Millennial. Basta yung mga ganon. Oo, millennial. Yung mga millennial, ngayon, at least they're aware na hindi dapat ginagawang retirement fund ang children. Pero, meron pa rin. May Yeah. mga families pa rin. Oo, yung tipong ang dami mo lang ang ginagastos sa sarili mo, nag-iipon ka Omsim. pa for The yourself. future. Tapos meron ka pang binabayaran. Kasi nga, kapag hindi mo naman ginawa, sabihin nila, wala kang utang na loob. Ay! Baka sampalin talaga kita ng bagong mic. Return. Bakit to? Ay, sorry. Wag ako! Di pala kayo Utang na loob utang na loob. Yan. I think top 6, top 7, top 6. Basta yung utang Oo, na loob din. yeah. I think yun din yung laging sinasabi ng families to the children na wala kang utang na loob. Ano Oo. ba yung utang na loob na yan? Papunta ka palang pabalik na ako. Be, nag-grab ako kaya mas bilis ako, be. Hindi ako naglakad katulad mo. Hindi ako, nag-move it din ako. Oo. Kala nyo ba? May pera akong pambayad sa move it, grab at kung ano-ano. Diyos ko. Ikaw naglalakad ka lang. Papunta ka palang pabalik na ako. Tigilan mo ako sa mga ganyan mo, ha? Talaga, nakabalik ka na. Baka mamin... Bawal pala siya. Nag-use ang Bawal. opinions. Off the house. Mamaya na pala. Bawal. Oo. True. Pero Yan. kung isipin mo, kapag hindi fino-force ng parents yung anak nila na magbigay, Mas nagbibigay. Mas nagbibigay. Kasi nga, it's from their heart. From their Yeah, heart. yeah. Pero kapag pinipilit mo, Oo, girl. Dapat ganun, actually. sana hindi ka na nag-anak. Sana nag-ano ka na lang, insurance, at investment. Kung gusto mo pala ng may balik sa'yo. Tsaka Which is- lifetime kasi yun eh. Mm-mm. Tsaka ano siya, parang magiging trauma Sige, na siya dun sa tao or sa bata. Mm-mm. Yeah. Na bakit sa ibang pamilya, pag magkakaroon na siya ng comparison eh. Kasi di ba pag may mga friends, sa Yeah. ibang mga family na, wala ka bang okay lang yan. Pero sa pamilya na, anong petsa na sahod mo na, wala ka pang nabibigay. Oo, Baby, yeah. patago ka ba? Hindi naman ako tatrabaho para sa'yo. Amen. Yeah. Amen talaga. Ayun din, 'di ba, girl, yung children as retirement fund. I know naman na, well, it comes with age din eh. Yung, for example, kapag may trabaho ka na, dun ka, baka pwede ka na magbigay or within your own will Yeah. within your own will. Kaya nga sinabi mo, 'di ba, kung kapag hindi fino-force yun sa tao, is mas gusto pa nilang magbigay. Pero kapag fino-force, mas may sama ng loob Oo. na, may trauma. And actually, alam mo girl, share ko lang. May napanood kasi ako sa isang show na Anong show yan? Te, yung utak ko, naglo-loading siya. Pero basta show sa Pilipinas. Oh, ayan. Show sa Pilipinas na there was this kid, I think mga around 6-7 years old siya. Tas nanalo siya ng game show. Tas tinanong ng host,
Parang tayo. Oo. Na anong gagawin mo sa pera? Pero ang sabi ng bata, kaya naalala ko kasi talagang it hurt my heart din na sabi niya, ipapangbayad daw sa utang, ipapagawa ng mga ng bahay. And imagine mo, 7 years old, 6 years old, a child 6'7". Sorry, naalala ko. Nasira yung moment. 6'7". Yung ganun ka, bata talaga, is already given that kind of responsibility na sobrang bigat. Na yung pera na pwede naman niyang sabihin na, ay, ipapang-aral ko, I'll buy toys. Yung typical things that a kid wanna do. Sasabihin na ipapangbayad ng utang, ipapanggawa ng bahay. While it's mature, it's a mature way of thinking. For a child that young, I don't think that's supposed to be eh. So, wala lang. Parang na-hurt lang ako na they're given that kind of responsibility kaagad. Na so young. Na dapat for parents na. For working adults. And wala, that's just the reality dito sa Pilipinas eh. Yung they're so family-oriented to the point na, sige, sila na muna. Sila na muna. While it's good, dapat may boundaries din. Lalo na pagdating sa age. Di talaga. Well, for me, based on my opinion, again, my opinion, Go. siguro, I think meron multiple sides dun sa kung bakit nasabi ng bata. Either one, na-brief na siya ng parents na, uy, ito sabihin mo na pambayad natin ng utang. Or na-experience talaga ng bata kung gaano kahirap yung buhay nila. Yeah. Kung paano yung parang everyday living, na or nakikita niya yung sinasabihan struggles ng na parents, yung struggle ng parents. Or sige. Ano pa? wala, dalawa lang pala yun. Dalawa lang pala yun. Yun nga. Pero regardless, dapat Not supposed to be the responsibility of a child. Yeah. kung ganun lang din naman, sana yung magulang na lang yung sumali ng game show. Oo, sila na lang yung nagkipagpuksaan sa TV. Tama. Kasi kung pera yan ng bata, regardless of the age. And sana pang education sana, no? Oo. Yeah. Education talaga is key dito. Kasi nga, imagine, all of the things that you will learn is magagamit mo in the future to earn more money, to earn more, to live a better life. And yeah, I think kailangan din talaga ng support ng family. Then, na hindi magiging pambayad ng utang. That's a adult problem. Adult True. problem. Sige, okay. I think we can move on to top 5. Yung guilt T? as currency. Nabasa ko kasi dito. Guilt as currency. Hindi ko alam ibig sabihin nun, pero Currency. So, pera. Mali kasi to eh. Nakakaloka eh. Pero ang ibig sabihin niya script. is yung parang sinasabi ng magulang na pagtapos ng lahat ng isinakripisyo namin sa'yo, wala kang itutulong. Oo, yung parang, Or ganyan ka magsalita kapag meron kang pinaninindigan. yung parang, hindi ako natulog para pakainin ka nung bata ka, tapos sasabihin mo na lang sa akin na ganito, yeah. Well, Di ko po kailangan ng opinion nyo. and I think, may masashare din ulit ako. Yung sinabi na, yung musmus ka pa lang, wala ka pang, hindi ka mabubuhay kung wala ako. Yung, it's not supposed to be pang guilt trip sa bata. Yeah. 'Di ba? Yung it's a responsibility ng magulang talaga na pakainin, na ihatid sa school. Ginusto mo mag-anak eh. Karat ka ng karat eh. Tapos, ending gagawin mong gusto mo yung mga anak ko yung magbayad ng mga sakripisyo mo sa buhay. Tsaka wala kang masasabing pabalik eh. Oo. Yung bata, walang masasabi kasi, of course, alam ko nung baby ako, nung pinapakain ako, yung hindi makatulog yung parents ko. As parents then, they have to have a mature point of view. Tsaka alamin ko anong responsibility na pinapasok mo. Yeah. Kasi yung bata, it's a whole lifelong journey. Whole lifelong responsibility. Hindi naman sinabi na pagkatungtong ng age 18, wala ka ng responsibility sa bata. Hindi na ganun. Yeah, hindi porket naging toxic yung past mo sa parents mo or sa lolo't lola namin, hindi mo pwedeng ipasa yun sa anak mo. And that's why my generational trauma. Kasi pasa lang ng pasa. Klaro namang
Ano to? Quiz? Ano, pass your papers? Dapat ang tawag doon, may tawag doon eh. Ano to, te? Dapat ang pamana is, pera and happiness, hindi yung Yeah. trauma, nakakaloka kayo. Sim. Plus, ayun din, yung child doesn't have to give anything back talaga. I think this is just coming from from my own experience na wala talagang ini-impose yung magulang ko sa akin. And I think that's a healthy way of pagpapalaki. While there are still families na kailangan may magbigay, yung monthly, ganun, something like that. Again, different situations tayo, different experiences. Pero at the end of the day, parents gave life to the child. Yeah. But the child has its own life to live. Regardless if it's an accident or not, Mhm. anak mo yan, be. Amen. Hindi na para gawing, sana nag-sun life ka na lang, be. Tsaka ang ayoko pa, yung mga magulang na Ano, te? mapanakit, Ay, my God. Yes. Yes. It's very sensitive it's topic. worse than a generational trauma. Very sensitive. Save lang pala yun. Ibang level lang na physical trauma, mental, Yeah. mental or emotional, Oo. may ganon. And when those times come, I hope na meron tayong mga, yung may matatawagan para i-report yun because that's not supposed Mahirap to be. kasi pag bata eh. Oo. Yeah. Lalo na yung tawag yun, nung generation namin. Ilan taon ka na ba? 20? 23. Sa amin kasi nagsimula ata ang cellphone, yung mga Nokia 3310. Ganun. Ay, hindi. Naabutan Actually, ko mo wala yung ba? keypad. Grabe ka naabutan mo naman. ba yun? Akala ko naabutan mo na iPad. Ay, hindi. Oo. Pero yun na mamalo. Yun. Yung tipong, Pang-discipline naman. hindi din pero, iba din siguro. Oo. Ako kasi lumaki ako na talaga eh. Kaya Ano nung nagka-relationship ako, ang number one rule ko is no physical abuse. Regardless Gets. if it's accident or not. Oo. Gets. Yeah. It's not supposed, physical talaga, yung physicality, not supposed to be. Yeah. Yung mga physicality lang na ganun, sa mga sports na lang po, opo, So, mga si basketball. Manny Pacquiao boy po. Magsuntukan sa kanya. Magsutukan na lang kayo sa boxing ring. Opo, True. yes. Yun. Yeah, I hope na when hopefully no one experiences that talaga. Pero if that time comes, report na. Let's set boundaries. Ganon. Okay, we're up to our top 3 na. Top 3 most what the hell is happening in 3? this Parang family. sabi ko na ata lahat ng top. Sige, I think Bottom naman. ano ka, Dap? Bottom naman. Ano naman? I think in a family, sige, we can summarize ba? Ano pa? Ikaw, ano mo? From experience. Ako siguro kasi ngayon kasi na kaya ko nang kapalin yung mukha ko kapag ayaw sa akin eh. Or kapag may mali. Mhm. May messenger naman. Okay, mute the GC. Kasi di ba bumukad na ako. Mute GC. Go, bala kayo dyan. Huwag niyo akong kausapin. Pero anong mga improvements ng family mo mismo? From, if you would say na, nung nandun ka pa. Hindi, dati kasi homophobic sila. Oh, ayun. I think, Dati I think syempre i-share yung mo, mga te. panahon ng Oo. Hapon eh. Mga panahon ng World War II. Aha. Ganon. Yun, homophobic. Pero nung napansin naman nila na medyo kaya naman namin, yung baga parang worth it naman yung pagpapaaral nila. Go. Parang okay na. As long as you're happy, ganun. Wala kang taong inaapakan, go. Oh, Yes. That's nice. And I hope na, ayun din, sa mga LGBTQIA++, kids and those that have family members na Yeah. part of the community, I hope we all find that acceptance. Kasi masarap talaga Yeah. kapag hindi ka closeted. Yeah, correct. Oo. Parang ka na ng family mo. Ano feeling? Ako, masaya naman. Ako masaya kasi nga kaya kong pumunta ng Yeah, mga... girl, tinan nyo yung nails ni MJ, guys. Hindi to fake True yan. Kasing fake ng mukha mo. May fake pala to. Nail extensions lang to. Pero totoo naman, totoong nail extension siya. Hindi siya, ano ba yun? Press on. Yeah. So to all Ginlu the communities out there, Ano? live your life. Live your life. Live your life. Live, love. Live life to the fullest. Live life to the Oo. fullest. Yes. Ayun din. I think, sige, sa top 3,
i-ano na natin, i-one time, big time na natin. I think there's this very toxic until now is happening na trait in families where I think sa mga malalaking family to, ilan kayo ulit? 8. 8. Ano yung topic mo? May favoritism ba sa inyo? Guys, ibigay ko yung mic ko kay MJ ah. Lintik na favoritism yun. Nakala mo ba menu sa pagkain, palaging in-order. Bestseller. Oo. Okay. Meron ko dyan mapapansin mo ha. Ah. Yung pagpanganay ka, ang makukuha mo lang yung mga second hand, yung mga gamit. Pero pag nasa nasa may mga bunso na, puro brand new lahat. Ay, baliktad sa akin. Parang sino ba yung nagtatrabaho? Kaya Okay. tingnan mo, ending, yung mga nasa mga bunso or mga nasa batang age, mga spoiled brat, Uy. nakakaloka. Difference in opinions. Nakakaloka kasi meron namang comparison na yung bunso is deadma. Mas mahal nila yung panganay. Ano yung anak mo? Wheel of Fortune? Kung ano lang yung gusto mo, kung sino lang yung bet mo ng panahon na yun, yun lang yung susuportahan mo. Oh, girl. Wait, pangilan ka ba? Pangatlo sa panganay. Pangatlo sa panganay. How big of a difference yung age gap nyo sa bunso? 23 yung bunso. 31 ako. Shucks, hindi ko alam. 9. 8 years. 8 Oo. years. Damn. Yes. So, sa study pa? Or Hindi, di na? graduate. Ay, graduate na. Okay. Yes. Yung sa amin naman, yung bunso namin is 9 years agwat sa akin. 9 years. Tapos middle child ako. Sino yung favorite? Di ko masabi. May long pause, hindi siya yung favorite. Tita, hindi siya yung favorite mo. May long pause, mga 3 seconds. Oo. Well, hindi. I think, sa middle child, I have big, parang marami akong ginagawa sa life. So, I'm very independent. So, Kaya, sino nga yung favorite? Di niya sinagot. Sino yung favorite? Hindi ko alam. Promise, guys. Promise. I am loved by all. Mamaya na lang pag-uusapan off-cam. Kung sino ang favorite. Hindi. Pero yung bunso namin kasi, currently nasa high school siya. And, I wouldn't say favorite siya. My mom is a very strong, independent woman. Very, strong-willed siya. So, kung ano yung pang didisiplina niya sa ate ko, sa akin, pati sa bunso namin nakikita ko siya. So, I don't think may favoritism siya. So, I love you, mom. Healthy medyo- kami! Ano pala siya? Family-oriented and healthy. Sana all. Kaya homesick pag nasa France. At na umiiyak kasi walang sabaw at kanin. Ang kinakain ko lang doon ay croissant, pero hindi siya masaya, guys. Di talaga. So yun Di na nga, talaga. yung mga comparison din na ang tawag Ano doon, pa? pag panganay ka, siguro mga panahon nung mga nasa 2012, di ba kapag 2012? mga 2012, 2013. Ah. So kapag magka-college, ang mangyayari is, kapag may gusto kang course, sabihin nila, ay wala namang pera dyan, hanap ka na ibang course. Oo, sis. Pag-engineering ka, Yeah, architecture, accountancy. Pero pag mga nasa anong generation na ngayon, yung mga bunso, yung mga Oo. nasa lower Sige, generation. pwede ka mag-film. Basta masaya Pwede ka. ka Oo. Graduate na ako. Hindi nyo man lang sinabi yan sa akin. Diyos ko, yung course ko, hindi ko pa gusto. Leche. Course mo? Culinary. Tapos anong ginagawa mo ngayon? VA. BA. Ako international hospitality. Ngayon, nasa marketing. Diba? So ano talaga? Na-experience mo na ba yun? Katrabaho mo? Biglang nag-resign? Wala pa naman. Kasi Wala pa kinukupal ko sila eh. Ayoko pa naman kasi mga taong bobo. Ay! Kahit matanda ka or bata ka, kapag di ka nakakasunod ng instructions. Ba't Pero ka hindi ko nandito? sila bubuksain ng face-to-face. Sige. Sa ano lang. As a professional. Sa Paano ba mag-type ng isang professional na puksaan? Wala, ChatGPT na lang ako para mas madali. Tapos na lang, don't make it sound like AI. Make it nice. make it sound more human. More human. Oo, ganun. Yung more human, more chill, be nice, ganun. Pero yun na nga, feeling ko, iba kasi like for Dizel, she's more on the family-oriented type of person. Very close sila. For me naman, yes, we're close, pero the past is in the past. May mga talaga, the traumas Yeah. that
help improve din naman your family. Cannot be healed. Cannot be healed, oo. Meron din na Yeah. isipin mo na lang na, ay, sige na, okay na lahat. Pero deep inside, parang meron na siyang lamat. Yes. Yeah, and it's nice na we have this balance din, no? Pag nag-uusap tayo. Kasi it's really different. Different scenarios talaga yung nangyari sa amin ni MJ. Pero what we can take away from yung mga pinag-usapan natin na puksaan din today is there are a lot of things na we still need to improve on dito sa Philippine family culture. May mga traits pa rin na napapasa from each generation na hanggang ngayon hindi pa siya fully na wawala. Yeah. Pero may improvements pa rin. And I think that's also because I think for me lang but social media really helped in calling those out. Yung marami ng creators na nagko-call out ng favoritism, ng ano ba yun, yung ginagawang bank account yung child, yung mga ganon. And at least may mga millennials, may mga family, parents na nagiging aware dun sa situation, no? Na ganun pala yung effect sa anak And yun yung magandang takeaway from today na at least there are platforms na in order for all of us na maging better for the next generation. Yeah. Then. And I like this. Ang ganda ng paper na to, ha? Oo Ang ganda ng nga. mga pa-quotes, ha? Sige, go. So sabi dito, it's not easy to set your boundaries. Lalo na sa Filipino culture. Kasi nga masyado silang family-oriented. Pero remember this, protecting your peace is not a sin. You are not a bad person for wanting to be sane. Okay. So, napag-usapan na nga natin, MJ, no? Yung, what are the current situation ngayon in families and what are the things that are currently being improved on gawa ng social media. Most of the parents are being aware na. Pero if ever there comes a time na magiging parents na rin tayo, pati si Bea, baka may notes din siya. What are the things na, yung we will focus on para hindi na maging, trauma pagkapunta sa next generation? Ako, sabihin natin I want them to be happy. Pero feeling ko kasi yung mindset natin magiging magulang din eh. Yeah. Darating talaga sa point na kailangan natin silang paghigpitan. Yeah. Kasi iba ng buhay ngayon eh. Right. Marami ng krimen, marami ng hindi na safe sa labas. So, feeling ko it's more on communication. Parang they can do what they want as long as hindi naman pagiging antag ng micromanaging na parent. Pero, yun talaga yung kailangan i-build. Parang be your best friend to your anaks. Ganon. I love that. Actually, ang ganda ng sinabi mo na communication. Kasi I think there are families pa rin na yung mga children natatakot na magsabi sa magulang. Yung for example, na nagkaroon ng aksidente, talk to your parents. Yung parang at least they're gonna be more open in terms of their problems. Ako kasi, I used to not tell my parents my problems. And kinikim-kim ko lang siya. Sinasabi ko na lang kapag okay na. Yeah. True. Pero I hope that we make it aware, make people aware na the family can also be a kind of a comfort to the child. True. Yung sila yung tutulong. At the end of the day, at the end of the day, you have your family with you. You have your family that got your back. And I hope that doesn't become pang guilt trip sa bata. True. It's there because mahal niyo sila, And for me, I think, ako kasi I am 23. I'm not that young, but I'm not that old. Pero I'm at that age na where I can work. And I think for me, one of the things that I will do is I will work very, very hard to the point na wala nang gagawin yung anak ko kundi mag-aral muna at mag-focus kung anong gusto niya sa buhay. I think for me, that's something that I really wanna do. I wanna be stable para never na mararanasan ng anak ko or ng family ko yung malubog sa utang, yung may financial crisis. And while we can't really say kung anong mangyayari sa future, we can't really say na hindi siya mangyayari, at least I have this prompt within me na ngayon pa lang, I'm working hard. Yeah. Para sa future ng family ko. True.
Ayan, perfect, di ba? Ang dami natin napag-usapan for today. So, thank you so much, MJ. Thank you for inviting me. Inviting me. Hindi, host ka. Host din pala ako. Thank you so much, guys, for tuning in. Don't forget to comment down below at i-follow ang ating social media pages sa amin ni MJ. And of si course, Bea tulog pa, oh. si Bea tulog pa. Bea, She'll gising come na, back oh. in just a bit. And also, don't forget na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Of course, we have Blogoplay. Diyan nakikita ang ating mga full episodes. Yes, Chula Jan. Yes, and see you on our next episode. I'm Lizelle. I'm MJ. Bye, sleepyheads. Good night.